Hi guys, ako si Myong, may maliit na negosyo at samahan niyo ako sa journey ng pagpapaunlad at pagpapalaki ko nito. And disclaimer lang guys, lahat ng isi-share ko sa topic natin ngayon is mga personal experience ko lang. Hindi ako expert, mga napagdaanan ko lang siya na baka may mapulot ka na pwede mong i-apply sa'yo sa ginagawa mo ngayon or sa kung ano man ang karir mo. Kung wala man, bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na. Hindi, joke lang. So, yun. Bago tayo magsimula sa pinaka-main topics natin, mag-share lang ako ng maliit na story ko na mas may elaborate ko siya regarding dun sa mga topic natin. And ang story ko na to is during nung 2011, 2012, nung nagwo-work pa ako dun sa office namin, apang gabi ako noon. And ang way of ano lang namin noon para makabili ng mga snacks, mga pagkain namin is merong 7-Eleven sa baba namin sa area at may mga iba-iba pang mga mini store noon, mini mart kung tawagin, at saka fast food. Or kung hindi man, pwede kang magbaon ng food mo pagdating mo sa office mo na lang siya kakainin. So, that time, one time, bumili ako ng isang product sa 7-Eleven. At yun yung natsambahan ko na na-discover ko na, baka pwede to ganun. Kasi itong product na to, ang bentahan nila to ito sa 7-Eleven ay 20 to 23 pesos that time. Matagal na yun guys way back 2011, 2012 to. 20 to 23 pesos. Sabi ko, pwede ko itong ibenta. Kasi may contact ako na nakukuha ko lang ang product na to na 15 pesos. 14 pesos pa nga, depende sa dami. At kung alam niyo ba kung ano yun? Yun guys ay pineapple juice o Del Monte pineapple. Nagbenta ako niyan guys. So yun. Kaso, ang problema ko nung panahon na yun is paano ko siya matatransport sa opisina. Kasi ang way of travel ko lang doon sa opisina ay magbabas ako at saka MRT. So, naisip ko, since ang work ko pala nun guys is nasa supply department ako. Kami yung team namin yung nagmamanage ng supplies na ginagamit ng office na yon on a weekly and monthly basis. So, may mga naging tropa naman akong driver. And may driver ako na along the way lang yung bahay ko sa kanya pagpapasok siya. So, kinausap ko siya na baka pwede niya akong matulungan, ganun. At bibigyan ko na lang siya, ganyan. Pumayag naman siya. To cut the story short, pumayag naman siya na servicean ako. Pero di niya agad daw siningil. Siya magtropa rin kami. So, minsan pag Friday kasi nagiinuman din kami noon. Discretion na lang namin paano. Tapos binibigyan ko rin siya libre. May time din na binabayaran ko na siya. Nung nag-roll na. So, yun. Nadala namin siya sa office every Saturday. Kasi Saturday yung receiving namin ng mga materyales. And wala rin kasi mga bossing noon. So, napapasok ko siya sa office namin. And sa office namin, meron akong storage na paglalagyan na safe siya, malinis, hindi siya ipisin, hindi siya datagain. And yung pinaka most important part nun is meron kaming ref. So yun, storage ko siya. Tapos binabundle ko lang siya by 6. Pag may order, malamig na, may nakalagay lang doon na note, punta kayo mo yung. So, yun ang nangyari doon. And simula doon, monthly ko, binenta ko pala siya guys ng 20 pesos. So roughly, mas mura ako ng 3 pesos dun sa mga store sa baba. And ang parang naging dagdag nito sa income ko kasi bulk orders naman siya, nasa 2,000 to 3,000. So that time, kung may 2,000, 3,000 ka, malaki na yon. Magandang dagdag income na yon. Sa isang buwan naman, ang nauubos ko is, ang normal ko is 1 to 2 bucks. Pinakamababa na yung 1 bucks, pinakamarami yung 2 bucks. Pinakamalaki ko, yung average na max 3 bucks. Umabot naman ng 4 bucks yun nung bandang December. Kasi yung mga bossing sa amin, ginawa nilang tawag nito, pag nanalo ka sa Christmas party game, ginamit nila yun na parang prize or reward mo kapag nanalo ka. So, bumili sila sa akin na madali kong na-dispose agad yung mga box nung time na yun. And, so, bakit ko siya na-share? Kasi dito, may lesson tayong matututunan. May
may simplified na aral or na bagay kayong kapupulutan dito. Una, ang lesson doon is bago ka magbenta or sale ng isang bagay. Natsambahan ko lang kasi yung product. Pero nung dinadaysek ko na sa sarili ko, bago ka magbenta, una, alamin mo muna yung market. Kung may market ka ba. Pangalawa, tignan mo yung price. Kung ikaw ay may brand, mas maganda makapaglagay ka ng mas mataas na margin up price. Kung hindi naman, tignan mo yung competitive pricing. Yung pangalawa. So meron ka ng market, may price ka. Pangatlo, pag na-execute mo yung isang bagay, kung magbebenta ka man, lagi yan mayroong balakid. Meron diyang problema. Kailangan marisolbahan mo agad yun. Tulad ko sa case ko na yon, nung panahon na yon, is yung transport. Kasi malaki yun volume yung kukunin ko at mabigat yun. So, isolve mo agad yun. Pang-apat naman is mag-niche down ka. Niche down para sa akin, sa pananaw ko, is tulad nun, nag-focus lang ako sa isang bagay na yon. Pineapple juice yon mga sir. Iba-iba nga lang ng variant. May ACE, may heart. Depende kung ano yung mas gusto ng mga tao, nag-adjust na lang ako. Pero niche down sa isang klase ng material. And niche down ako sa product, niche down din ako sa community na pinagsisilbahan ko. Kasi yung building na yun guys, yung pinagtatrabahuan ko, hanggang 14th floor siya. So per department yung mga floors na yun. Kami nasa pinakataas kasi kami yung mga supplies ng office. Yung nasa 12th floor kami. Yung 13 and 14 yun yung stock room and storage namin. So, imagine, yun yung pinaka naging community ko na pinagsisilbihan in terms of pagbebenta ko ng item na yun. And, all goods naman siya kasi may mga tumanggap naman ng product ko. Kasi mas mura ako dun sa baba o sa mga 7-Eleven store sa amin ng 3 pesos. Kaya nila tinanggap yung items ko. And syempre, may mga internal relationships na kami, mga kaibigan ko na sila. Kasama rin pala yun guys, yung aside sa pag-niche down, mas mag-build ka ng network or relationship na maganda. Yun. And punta na tayo guys sa mga paraan ngayon ng pagbebenta. Ngayon, meron na tayong mga platforms. Dati wala pang masyado. Ang platforms lang dati, meron ng Facebook, pero hindi pa patok yung marketplace. Hindi pa siya ganun kasabog nun. And dati, ang platforms lang, meron tayong Ayos dito at yung dating name ng Carousel. Yung Carousel kasi, bago siya maging Carousel, nag-merge siyang dalawang company. Ayos dito, nakalimutan ko yung isa eh. Tsaka yung nabuo na siya sa Carousel. Dati ganun lang. Ngayon, meron na tayong Facebook, IG, TikTok, Shopee, Lazada, at tsaka Carousel. So sa mga to, pwede kang mag-start ng pagbebenta dyan. Pero masasuggest ko rin guys, sa mga nabanggit ko, mag-focus ka lang dun sa isa kung saan ka makakapag-penetrate. Huwag mong simulan ng sabay-sabay kasi medyo nakaka-burnout. Baka di ka makatagos, hindi mo matuloy yung pagbebenta mo kasi iba-iba ng atake sa mga yan eh. So try mo muna mag-Facebook Marketplace ka sa personal account mo. Tapos magbenta ka sa marketplace. Tapos kung matatawid mo siya sa page, mas maganda. So yun lang. And sumunod doon guys, is yung mga matrix na pwede mong gamitin ngayon. Na aside sa mga platforms na to, yung mga strategy na pwede mong idagdag is pwede ka mag-email marketing, cold calling, and website creation, prototype na website, tapos yung may kipag-collab ko sa mga platforms, marami na yan eh, may affiliate marketing na tinatawag, tsaka yung may kipag-collaborate ka sa mga iba-ibang platforms. Panglima naman is content creation tulad nito. So, pwede mong gawin yung mga ganitong strategy. Sa case ko, gumagamit ako nakakapaglaro na ako dun sa mga platforms ng social media dito sa mga strategy na shinare ko. Nakakapagtalon-talon na ako dyan. Pero nung nag-start ako, nag-focus muna ako one at a time. Ganun lang yun. So, yun. Kung umabot ka sa dulo ng video na to or sa part na to, congratulations sa'yo. Lihitin mong mukhang pera ka na. Joke lang. Lahat tayo gusto natin umunlad at gumanda ang buhay. Ako naniniwala ako guys na bago maging negosyo ang isang negosyo, kailangan mag-start ka muna into something na magbenta or meron kang ma-sell na service man yan, talento man yan, product na ma-appreciate ka ng mga tao kung sino man yung mga naging kliyente mo or potential na napagbentahan mo. Kapag na-discover mo na kung saan ka talaga yung
kung ano yung pinaka-line na para sa'yo at yung ikaw na mismo makaka-realize nun na eto na yon, ilalaban ko na to hanggang dulo. Siya magiging negosyo. Saka mo siya may turn it into a negosyo. Kasi karamihan ngayon, nagninegosyo muna, saka nila alamin yung niche nila or yung specialization nila. Medyo nagkakaproblema kasi pag gano'n. Kapag alam mo na kung saan ka magaling, saan ka nakalinya, mas madaling ma-execute yan at maging negosyo or ma-turn it into a business. So yun lang guys. Kung umabot ka sa part na to, thank you at congratulations sa lahat. And by the way pala, kung ikaw ay may kapatid na contractor, engineer, project manager, architect, or gumagawa ka man ng bahay, kung may home builders ka man or nagre-renovate, or kung ikaw man ay owner ng isang hardware, baka kung kailangan nyo ng aggregate materials, graba, buhangin, panambak, semento, CHB, meron kami dyan. Kontakin nyo kami dito para mapag-usapan natin kung ano man ang pwede mapag-usapan. Thank you!